Ang mayor mag-vet pa? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? You are using the term unlawful aggression improperly. Awa naman ako dyan sa mga... Just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po bang narinig natin kanina, Mr. Chair? The ICC does not scare me a bit. Gawin kayo nating thumbnail to screenshot natin. May subukan na, makasubok ka, i-screenshot ko nga kung pwede ba to? Kasi naka-record ako ngayon eh. Subukan nga natin kung pwede to. Pwede pala. Ito na yung magiging thumbnail natin mga kabalita. Abang-abangan nyo po. Ang ganda ng pagkakuha ng picture oh. Tingnan mo oh. Dadagan Balita News Update. Alright, bueno mga kabitaan, magandang araw ho sa ating lahat. Kamusta ho kayo at sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan ngayon. Welcome back na naman ho sa ating palatuntunan, Danagan Balita News Update Reaction Video. Welcome naman ho at kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, sa mga bagong salta, bagong bisita at sa mga bagong nanonood, huwag kalimutan mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ngayon ho ay ipapakita naman natin yung video, yung pagtatanong ni Raul Manuel. So ito yung pinaka hinihintay ng lahat, si Raul Manuel. Ano ba yun? Kabataan Party List ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong guys, kung Kabataan Party List ba itong si Roel, tama ba yung pagkakabigas ko? Roel o Ruel Manuel? Alright, whatever mga kabalitaan. So ito, isa lang na ho natin itong si Raul Manuel mga kabalitaan. Gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan. Gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami. Hindi mo masuloy. Hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct.
Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. So Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, an employee of the management staff. Nani si Tata Digong. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-Presidential Management Staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward It's a system? peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the governor, mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Ng mayor, ng governor, ng presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, doon din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para doon sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as president. That's Palpal? official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para doon sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. Talagang ano to guys, mga kabalitaan, no? Talagang mabusisi ito si Inday. Ang kulit nito eh. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Yung kilay nito. Sir, sandali. Patay Medyo dito. papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa. Huwag ka. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Ano? Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions.
Itong si Inday Manuela 'no, ano talaga 'to, mabusisi ho siya. Hindi niya naintindihan kung ano yung confidential at, intelligence fund. Kaya nga confidential, eh. Between the sila lang nakakaalam diyan kung sino yung may tahas or tinahasan na humawak ho ng confidential fund. Kung may problema ho, may, COA naman, puwede naman ho silang magreklamo dun para makahingi sila ng, datos, information kung nagastos ba ng tama 'no, ba't hindi nila hintayin yung ano, yung bago sana sila nagtanong ni Tatay Digong diyan, dapat may record na sana sila sa COA para i-cross-examine nila si Tatay Digong. Kung mali ho si Tatay Digong sa mga sagot, so puwede nilang i-prove na ito yung hawak namin from COA, ito yung sinasabi kahit di mo sasabihin, Your Honor, ito yung nalalaman ho namin. Gano'n parang rebuttal ba 'no? Eh, talagang pinipilit. Kaya nga ayaw ngang magsalita ni Tatay Digong dahil confidential at intelligence fund. Simple. Sir Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng Hindi ating yan. resource person Nako. yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. Tama You're rin naman. asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Ay, nako. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa Ang mga kababayan ang humusga, tanong mo yan tapos dadamayin mo kami sa kabalbalan mo diyan. Eh, ano naman yung sinagot ni Tatay Digong? Hindi ho siya, he's not in the position to answer that question because he's not a COA. He's a former mayor and a former president. At the same time, that questions is related to, ano ba? Anong tawag nun? Confidential at, ano ba yun? Intelligence fund. Nawala tuloy ako sa iyo. yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nagagrant ng Confidential and Intelligence Fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan. Mali ho ka dyan, Manuela, no? Inday, mali po kayo. Ako, hindi naman ako ano talaga sa batas, pero simpleng pagkakaintindi ko, kasi nga, pag sinabing Confidential Intelligence Fund, ano talaga yon? Hindi mo talaga malalaman ho yan. Not unless, kung pupunta ka sa COA, magtatanong ka, hingi ka ng kopya, of course, magbibigay ho yung kopya kasi public documents ho yan. At the same time, you are a public official, pwede kang makakuha. Kaya nga sabi ko kanina, bago sana nito tinanong ni Manuela, itong si Tatay Digong, no? Kumuha muna siya ng documents, no? Para patunay kung hindi sagot ni Tatay Digong, di may ipapakita siya sa publiko. So ang publiko na ho yung humusga diyan. Ay tama pala si Manuela na may documents. So si Tatay kaya hindi sumasagot kasi parang guilty. Ganun, ganun sana ang ginawa mo para at least makuha mo yung simpatya ng mga taong bayan. Hindi yung magmamarunong ka, magpapa-epal ka diyan, tanong ka ng tanong, wala ka naman palang supporting documents. Kaya nga may tinatawag sa mga kaso-kaso, may affidavit, di ba? So may mga
Pagbabasihan ho silang statement at i-encounter ho nila yan. Ganun ho sana. So doon ho nagkamali dyan si Manuela mga kabalita. Ng tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hostisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga pangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila nung mga nagbuo nitong drug list? I don't know hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Tama. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again? Ang panlaban, siyempre, meron talaga, ay mamamatay ka. It's not, yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Pati ulan damay pa eh. Talagang ano talaga to ng ano. Tama, ulan ka na.
Yung sense of humor nito ni Tatay Digong 'no, talagang nakakabuhay kumbaga inaantok ka na, 'pag narinig mo yung boses niya parang magigising ka bigla, parang manumbalik yung saya 'no? Iba talaga yung, 'pag si Tatay Digong na nagsasalita, eh. Yung hindi ko trabaho, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the question. answer is not directly in the- line with 1 the minute question. suspension. Ay naku, hirap talaga 'pag leftist 'no? Talagang kahit alam nilang mali-mali na sila, pinagpipilitan pa rin nila na sila ay, tama. So siyempre bigyan ng pagkakataon yung, resource speaker na magpaliwanag, hindi yung babarahin na lang. Hindi naman ho siya diyan na ano, ayun pa nga ng iba akusado ho siya, hindi naman korte yan para tawaging akusado si Tatay Digong. 'No? Kasi nga hindi na 'pag si Tatay Digong nagsasalita at saka alam na nila yung, Hearing is, naintindihan na nila resumed. yung ibig Again, sabihin ni I'd like to Tatay Digong remind- mga kabalitaan, talagang babarahin niya. Ayaw nilang mapakinggan ng, taong bayan kung anong explanation ni Tatay Digong. Kasi gusto nila na gusto lang mangyari na kagaya ng ibang ah, mga ibang, tawag nito, resource speaker na mga ordinaryo na kung anong gusto nila, yun ang masusunod mga kabalitaan. Ikausap mo presidente, dating fiskal, dating, mayor, ang laki ng naiambag na tulong sa ating bansa tapos gaganunin basta-basta mo na lang, bastusin ng ganun-ganon na lang. 'Di po ba? Medyo hindi maganda ho at saka, alam naman ho natin talaga na itong, Kabataan Party List ay ano talaga 'to, against talaga 'to ni, Tatay Digong. Ang tanong diyan kung may nagawa ba silang, kabutihan sa ating bayan, sa ating mga kabataan, nire-recruit na sabi nila, nagre-recruit daw 'to sa dati nung kaya matagal-tagal na panahon, ewan ko ngayon kung may pagre-recruit pa ba sila para maging, kasapi ho ng, NPA. Everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi yung tanong natin kasi nung Mahirap ka ni Barbers. kinlarify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan ay nalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama doon sa high value target tapos pinatay ng pulis. Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. Ano ba 'no, naguguluhan ako dito sa Akbayan Party List representative, kabataan rather, na ilang beses na paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Diggs na wala ho siyang, polisiya na 'pag nahuli ay agad-agad papatayin. Ang gusto niya mangyari kasi, inaudyukan niya yung mga, chine-challenge niya rather yung mga suspect
ayon sa kanyang sinasabi, sa kanyang kapulisan, kay kung manlaban, talagang matutudas. Hindi ho 'pag nahuli agad-agad pinapatay. So siguro may na mga nangyaring gano'n, baka sabihin natin yung nagpatay, yung tumira, baka may koneksyon yun sa nahuli na isa, yung pulis may koneksyon sa nahuling suspect, ginagawa lang, so pinapatay na lang nila. Pero hindi ho alam ng ating presidente ho 'yan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong na inaako niya ho yung full tawag nito, legal responsibility para at least, no? Oh, full legal and moral responsibility para at least kasi command responsibility niya yan kasi siya yung presidente. So may mga pangyayari sa baba na hindi ho alam ni Tatay Digong, kaso nga lang direktiba ho niya yan. So siya ang mananagot. So yun lang po nakikita nila kasi pag may patayan, sinasabi ng extrajudicial killing. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetoric. Walang Pilipino, Miss Sir. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, patay kita. Magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang babarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason, na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil Galing talaga umadlib nitong Tatay Digong talaga. So in fairness, sa totoo guys, no, hindi ko pa napanood talaga itong portion na ito. Kaya medyo nandyan pa rin yung ngiti natin, hindi pa rin tayo naka-move on. Pero magaling talaga si Tatay Digong mag-adlib-adlib, no, maglagay ng bulaklak sa mga sinasabi nito. Pati ulan dinamay, pati kidlat at kulog dinamay pa sa pagdinig na ito ni Tatay Digong. tanong mo na, ano ba, alam mo to sa totoo lang, ito totoo lang ha, marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay,
tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak ng... Totoo yan. Kaya Yan yung sinasabi nila, totoo yan. Mr. Chair, Oo, totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Talagang scripted na talaga to eh. Yung style nila, natatandaan ho ba natin yung kay Castro? Castro ba yun? Si Brosas? At itong si Buingi, no? Si Percival ng Akbayan Party List. Yung style ho nila, tinatanong nila si Tatay Digong, tinatanong ho nila na gano'n kung hindi ho sila satisfied. Kumbaga, scripted na ho yan eh. Nasa na yan eh. Nasa paragraph na ho nila yan. Tapos ang tanong ni Tatay Digong, magtatanong din sila ng ibang resource speaker na abogado ng makakaliwa din, gaya ngayon, ginawa ni Manuela, di ba? So talagang yung pattern ba, yung pagkakagawa ng script nila ay parang nanggaling yata sa isang tao lamang mga kabalitaan. Yun lang ho napapansin ho natin ha. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. O, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan nung high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be Nagway nito. presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Yung abogada to ng ICC dito sa Pilipinas eh. Kaya ngayon andyan na ho siya kasi nga galit din to kay Tatay Digong. Subukan nyo kanyang pumunta doon sa Singapore, tapos gawa kayo ng krimen doon. Tingnan natin anong mangyayari, di ba kayo bibitayin doon sa Singapore? Buti binanggit mo yung death penalty. Dapat may balik na ho yan para hindi na magawa yung patayan sa mga durugista, yung batas na maglilitis sa kanila. Para wala nang kasi ayaw nyo kasi ibalik yung ayaw nyo lang ibalik yung death penalty. Kasi takot kayo baka hindi natin alam, baka isa sa mga kamag-anak nyo ay may ginagawang kabalastugan, takot kayong madamay o masampulan sa death penalty. Yun lang naman pinakasimple. Ba't kayo natatakot sa death penalty? Kung law-abiding citizen kayo, di ba? Yung death penalty, para lang po yan sa mga kriminal na para tuminuho sila. Kung ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala sa death penalty, gumawa pa rin sila ng kalukuhan, di choice na ho nila yan. Deserve nilang na mabitay ho sila. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. Wala naman talagang sinabi na yung nasa drug watch list ay mamamatay. Ang dami kong kakilala na nasa watch list. Close friend ko pa mga kabalitaan ha. Totoo yun, seryoso ako. Close friends ko pa yung mga nasa watch list. Anong ginawa ng aming local government? Pinatukhang mo sila, sumurrender sila. Yung kapulisan, binigyan pa sila ng tulong, bigas yata yon, at saka ipinasok ko sila sa rehabilitation center sa amin. At meron din akong kaibigan na anak ng isang abogado na which is kabarkada ko lang na friend ko din, pati yung daddy niya, friend ko na isang abogado. Tumino nga eh. Nabigyan nga ng pagkakataon at naging speaker na ho siya sa mga surrenderer. Tawag ba na? Surrendery. Naging speaker ho siya at saka ngayon, nag-aral ng abogado, malapit na, kakagraduate lang yata siguro ng abogasya. Kung talagang pinapapatay yung kaibigan ko, yung mga rami kong kakilalang mga adik sa amin, wala na, patay na sana sila kung ganun ho talaga yung polisiya ni Tatay Digong Duterte. Di ba? So that's very talagang sobrang exaggerated lang yung pagkaka
define nyo ho sa polisiya ng ating gobyerno. Hindi ho ganun. Sa inyo lang yan kasi ayaw nyo kasing ayaw nyo papaniwalaan si Tatay Diggs kaya ginagawa nyo paraan para ho manahimik yung Duterte sa larangan ho ng politika. And Mr. Chair, another lawyer din po si Attorney Chel. Simple lang po. So ibig sabihin kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat Scripted pong talaga, eh. gagawin ay magkalap ng ebidensya, mag-case build-up at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500 at meron pa ngang mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na bagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawa ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan ng ating resource person. Kaya ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Ba't ayaw mong tanungin yung apat na abogado ni Tatay Digong Duterte? Ba't doon ka magtatanong sa kaalyado mong abogado para mapakinggan ho natin kung ano po yung explanation ng bawat abogado, both parties. Ha? Kasi yung explanation na yan ng abogado mo dyan, yung dalawa, si Jokno at saka yung isang babae diyan, ay ganun din yung magiging rason at explanation ng abogado ni Tatay Digong. Pero may kasunod ho yung pagpapaliwanag, di ba? Natural ho, wala talagang may due process. Pero pag manlaban kasi, wala talaga yan. At saka marami na ako na-encounter during the operation ho sa lugar ho namin. Nung nasa pa ho tayo, nagtrabaho pa tayo sa isang radio station as radio commentator. Marami ho tayong sinamahang drug operation. Hindi lang ho yung local police, pati na ho Philippine Drug Enforcement Agency before, ngayon group na yata, PIDEG na, before PIDEA yan. At yung iba pang mga ano pa nga ba yun? Yung PIDEA, PNP, Provincial Drug Enforcement Group o unit. So marami ho nakikita, actual ho, barilan talaga, andun ho tayo mga kabalitaan. Hindi sa pagmamayabang po ina-explain ko lang po sa inyo kung ano po yung karanasan ko sa panahon ni Tatay Digong nung nasaksihan ho natin yung encounter. Madaling araw po, talagang nilusob ho namin. Kasi ako po yung nag-cover nun. Kinunta ko ako ng aming hepe at pupunta sa isang liblib na lugar, sa isang barangay ho namin at nagkaroon ho ng transaksyon ng bigayan ng droga. Ngayon, hindi alam ng suspect ng nasa watchlist. Kasi notorious maraming krimen na ginawa din tsaka yun talaga yung target ng operatiba. So nangyari yung mga kabalitaan, nung bigaya na ho ng illegal drugs, so hindi niya alam, yung police posture buyer, yung kanyang binigyan ng drugs ay isang police posture buyer. Nung akmain na ho siyang hulihin, mantakin niyo po, naka-bulletproof vest pa po yun yung mamang yun. At may baril na 9mm, fully loaded po ng mga bala. Just imagine. And then nung bumunot to siya, nakapaputok po siya ng isang beses. Hindi niya alam na corner na ho siya sa mga pulis na kasama ko. Ako nasa patrol ako nasa gilid ako kasi may sarili akong sasakyan. Pumagilid ako sa patrol car at doon ho ako nag-observe. At well, in fact, nandyan pa yung video, na-cover ko pa yun, nakuhaan ko pa yun ng video. Kaso lang, di ko alam kung saan ko na makikita pa ko ba sa social media accounts ko. So, yun ho. At saka nagbarilan.
Dead on the spot ho talaga. Nung nilapitan ko na ho, nakita ko po yung yung bulsa niya, may illegal may mga illegal na droga. Nung binuksan na ho yung damit niya, ay naka bulletproof vest pa, mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, handa ho siyang pumatay. Kung sakasakali, kung pipitsugin lang yung pulis na nakipag-transact ko sa kanya, mamatay ho yun. Buti nga, may mga kakilala tayong mga magagaling din sa paghahawak ng baril. Hindi siya lang, pinustingan na ho siya, wala pang transaksyon, malayo pa yung oras, naka-advance na ho yung tropa, at sumunod lang ho tayo, doon nakikita natin sa isang maliit na eskinita, doon po yung abutan nila ng droga. Nung minakmaan na ho siya, tumakbo, bumunot ng baril, hindi niya alam na tapos nung bumunot ng baril, humarap, tapos binaril yung police post. Buti nga hindi walang natamaan. Buti hindi natamaan yung kaengkwentro niya. Yung kabilang police na kakilala natin doon, talagang nadali ho siya, mga kabalitaan. So ganun ho yung pangyayari. Kasi hindi kasi nila alam yung police operation when it comes of drug operation. Kaya ganun na lang ho sila magsasalita. Hindi lang na-encounter yun. Kung iba kasi yung feeling pag nakita mo in actual situation than sa mga naririnig mo lang, iba ho talaga. Like me, nakita ko actual. Ilang beses na ho ako nakapag-encounter ng putukan ho ng baril between sa mga illegalista sa aming lugar. Kaya ganun na ho yung suporta ho natin ni Tatay Digong Duterte. Hindi ko naman ipagkakaila na sumusuporta tayo kay tatay kasi nakikita natin future ho ng mga kabataan sa susunod na mga henerasyon ang dapat hong proteksyonan. Dahil sila ho ang makikinabang ho dito, hindi ho tayo, hindi sila, hindi ikaw yung nanonood, kundi sa mga future generation pa natin, sila ho ang makikinabang ho sa ginawa ni Tatay Digong Duterte. Topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi mismo ang dating Pangulo ang nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos na ang term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po bang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan eh. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyo, yung ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses, no apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Nasabi na nga ni Tatay Digong na willing ho siya isubmit himself para sa ICC investigation. Paulit-ulit tong si Manuela eh. Sige, tuloy tayo. Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung
resulta sa mga droga sa mga bata. You'd never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos nagunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po Kung ikaw talaga yun- katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. Sarado kasi yung kukuti mo eh. Sarado yung utak mo sa pag-intindi sa sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Kaya ipinagpipilit mo yung sarili mo sa mali mong paniniwala. Ganun lang naman yun mga kabalitaan, di ba? Sino pa sa atin ang malulong sa masamang bisyo or illegal drugs sa miyembro ng ating pamilya? Di ba? Wala man. Kaya nga pag nagkaroon ho tayo ng kamag-anak na sobrang addict, di ba? Sinisisi ho natin yung mga kabarkada, baka nadamay ho. Sinisisi natin yung nalulong sa bisyo kasi hindi nakikinig sa atin. So kahit kung hindi nakikinig yung tao sa'yo, kung walang illegal drugs, hindi ho magiging gunggong ho yung anak mo. O paano ba para hindi magiging gunggong, hindi kagaya sa may isang lugar sa Amerika, yung mga tao no, parang zombie na din, pag ganun-ganun, no? Ano ba yun? Hindi ko alam kung anong lugar ba yun. Sa LA ba yun? Oh. Di ba? Gusto mo mangyari yun sa Pilipinas, sa bawat gilid ho ng lugar ho natin sa bansa natin. Makikita natin yung mga kabataan na palusay-lusay na ganun, lango pala sa illegal drugs. Swerte ka kasi ikaw mag-aara yung pamumuhay mo, hindi mo naramdaman yung kahirapan ng mamamayan na mahirap na nga, gumagamit pa ng illegal droga, nagbebenta pa, di ba? Ikaw meron kang pera kaya hindi mo ramdam. Kami nagaling sa mahirap at laking squatter, talagang susuportahan ho namin yung advokasya ho ni Tatay Digong Duterte. Kasi nakikita at ramdam ho namin kung gaano ho kapait na makikita yung kamag-anak mo, lango sa droga, naaawa ka pero wala kang magawa kasi andyan na ho yan eh. Oh, may rehabilitation ho yung administrasyong Duterte. Ang dami hong na-rehabilitate. Hindi lang ho sa lugar namin, kahit sa buong Pilipinas. May mga na-rehabilitate. Kaso nga lang, yung mga namamatay, mamamatay. Sinasabi ni Tatay Digong, kung talagang hindi ka makikinig sa kanya at manlaban ho kayo, ganun lang po. Hindi mo lang matanggap-tanggap kasi sarado na yung utak mo sa mali mong paniniwala. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga, pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas. Sir. So, Mr. Chair, ito na Sir, po yung huling tanong natin. May I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po. Relax tayo, Dex. Relax lang. Sige, please, wrap it up. Thank so you, that, Mr. Chair. malapit Mr. na yan. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na Mr. si Yang naman. Michael Yang ay actually Yang naman. involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismo economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade?
Ano ba nasabi nito na involved nga wala ngang ebidensya? Allegation, accusation lang ho yan. Ito talagang dinidiin na eh, hinuhusgahan na, sinisintensyahan na yung taong inakusahan. Gaya nga ni Tatay Digong Duterte, hinuhusgahan na ho nila na ganun nga. Walang pagkakaiba to sa iba. Walang pagkakaiba sa iba. Walang pagkakaiba sa mga kasamahan nito. Are you really sure? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa Well, hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdigusyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So ano bang problema ko kung maglapit yan dito, puro kriminal? Eh, magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos yan, barilin ko. Wala mang problema sa akin yan, pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po Ganun yun lang- kainuman. Mismo, lang yung Presidential Economic Advisor, Yeah. ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank you. Hindi pag-inuman lang tapos na mafia na, no? Talaga naman, no? Ang galing nito, yung mukha ni Maria, ni Manuela, o tinan mo, napakasuplada nito. Oh, ano pa, ha? Talagang isnabera talaga to si Maria to. Oh. Oh, hindi na yan. Samang tingin yan ni Tatay Digong, screenshot ko kaya to. Gawin kayo nating thumbnail to, screenshot natin. May subukan na, makasubok ka, i-screenshot ko nga kung pwede ba to? Kasi naka-record ako ngayon eh. Subukan nga natin kung pwede to. Pwede pala. Oh, ito na yung magiging thumbnail natin mga kabalita. Abang-abangan nyo po. Ang ganda ng pagkakuha ng picture, oh. At tingnan mo, oh. Di ba? Oh, nabera talaga to si Manuela. Oh, si Tatay Digong, seryosong-seryoso, pero siya, iniisnaban niya. Aminin. Yeah, Manuela. Anyways, tuloy ho tayo. May 6 seconds. Tignan natin kung anong laman nito mga kabalita. Sir, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Ayun. So, natapos na mga kabalitaan, no? Yun na nga yung ipapakita natin sa inyong video patungkol ho sa harap-harapang pagtatanong ni Raul Manuel ng representative siya ng Kabataan Party List. Guys, correct me if I'm wrong hindi ko talaga sinisigurado to kung anong klaseng party list sila eh. Kasi para sa akin, walang kwenta ho sa akin ho yan. Kaya sa napanood nyo po, makikita na naman ho natin na kulilat naman ho itong mga pagtatanong ni Raul Manuela. Kaya ayun, sinabon siya ni Tatay Digong, napagalitan pa dahil nga mga mali-mali yung mga pagtatanong. At yung mga akusasyon, mantakin mo naman si Michael Yang, sinabihan niya pala rito na marami ho daw silang ebidensya na durugista ho ito. Ba't hindi ho nila hinuhuli? Di ba? So that's very simple lang. Kasi nga, pag may evidence, may kapangyarihan o yung authority na hulihin yung taong sinasabing may involvement ho sa kalakaran sa illegal na droga dito sa ating bansa, lalo na pag Chinese national. Di po ba? Lagi na lang bit-bit nila yung mga allegation na ganon at ipapasa kay Tatay Digong, iko-connect kay Tatay Digong. Hindi niyo ba nakikita yung sinseridad ni Tatay Digong at sa kanyang mga sagot na consistent? Napaka-consistent po yung mga sagot ni Tatay Digong. Walang pagbabago ho. Talagang from the bottom of his heart, sinasapuso niya yung mga sagot sa katanungan ho ng ilan o karamihan ng mga kongresistang ayaw ho sa kanya. Lahat na sagot na ho. Ano pa bang kailangan gawin? Pabalik-balik na lang. Inako niya na lahat. Wala na ho siyang dinideny.
tanggap siya kung anong mangyayari sa magiging resulta ho kung pupunta ho dito yung ICC. Yung ICC gusto nga niyang pumunta agad eh. Siya pa ngang lilipad doon kung may pera lang daw siya. Di po ba mga kabalitan? So makikita ho natin dito na pare-parehas pawang ano lang, iisang pattern lang ho. Yung pagtatanong sa kanilang abogado kuno, magtanong muna kay Tatay Digong, tapos magtatanong agad sa abogado, maghihingi ng legal basis or explanation. Di po ba? Ba't ayaw mo tanongin yung 4 na abogado? Kasi the same explanation lang, pero may karugtong ho yan. Ba't nangyari yung mga ganon? Hanggang doon lang kasi sila mga kabalitan eh. Hanggang chapter 2 lang ho sila eh. Pag tinanong nyo yung 4 na abogado ng Tatay Digong, mula chapter 1, chapter 2, may kasunod pa ho yung chapter 3 at chapter 4. Kaso ayaw lang gustong mapakinggan, baka mapahiya ho sila diyan mga kabalitaan. Anyways, maraming salamat at yun po ang ating video sa ngayon at sana nagustuhan nyo po yung video ito. Kayo na pong humusga, kayo na pong mag-komento kung ano masasabi nyo dito ni Ruel Manuel sa mga patutsada niya kay Tatay Digong at yung mga sagot ni Tatay Digong talagang tagus hanggang buto ho sa kay Inday Manuela. Yun po mga kabalitaan. So kung nagustuhan nyo po yung itong video ito, huwag nyo pong kalimutan sa mga bagong salta ho, mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan at sa mga kababayan nating OFW. Maraming salamat ho. Palakpakan muna natin to sila. Alright, kasi may marami na ho tayong viewers from Japan, Hong Kong, Kuwait. Meron na rin tayo sa Singapore at sa London. Saan pa nga ba yun? Sa United States of America. May mga nag-comment na eh. Russia and then nabanggit ko na ba yung Hong Kong? Saan pa nga? May isa to eh. Argentina. Grabe yung Pilipino. No? Sa ang sulok ng mundo. Nalaman ho ng mga Pilipinong kababayan ho natin sa ibang bansa ang Danagan Balita News Update. So maraming salamat. Sana hindi ho kayo magsawang sumuporta. Tuloy-tuloy tayo sa advocacy ho natin na ipapakita natin sa taong bayan na ang mga Duterte po ay hindi masasamang tao. Pro-life ho sila. Kaya yung mga allegations sa kalaban, sa kanila lang ho yan. May karapatan ho sila na magsalita kung ano at tayo may karapatan din na magbigay ng ating sariling opinyon, pananaw ho sa takbo ng politika sa ating bansa, lalo na ho dyan sa Huwad Copiti na yan mga kabalitaan. Kaya ako po ay magpapaalam na. Matsalam ho sa inyo. To God be the glory, Mama. Chip chip. Peace out.